Umakyat na sa 274 ang bilang na mga namatay sa pananalasa ng Bagyong Pablo. 339 naman ang naitalang sugatan, habang 279 pa ang nawawala. Marami sa mga nasawi mula sa bayan ng New Bataan sa Compostela Valley na sinalanta ng flash flood. Kwento ng ilang residente, naghahanda na raw silang lumikas nung biglang rumagasa ang tubig galing sa bundok. May report si Jiggy Manikay. Madaling araw kanina nang mapasok ng GMA News at News TV Quick Response Team ang daan patungo sa New Bataan sa Compostela Valley. Kahit madilim, bakas na ang pinsala sa pagdaan ng Bagyong Pablo. Pero lalong nalantad ang pinsalang iniwan ng bagyo nang unti-unting lumiwanag na. Kahit saan tumingin sa bayan ng New Bataan, walang nakatayong puno ng saging na siyang pangunahing pananim at pinagkakabuhayan ng maraming mga residente rito. Ang grupong ito ng mga tao na lumabas mula sa isang maliit na chapel, dumadaing ng gutom. Nagkaroon lang daw sila ng pagkakataong kumain nang kunin ang isang namatay na kalabaw. Buti na lang kahapon may kalabaw na naano doon, yun yung kinain namin, pinatay namin. Maraming bayang nasira, nagmistulang mga palito ito at niyuping mga lata ang bubong. Ang putik na nanggagaling sa bundok, sumakop na sa sementadong daan ng New Bataan. Ang mga nakabaong kahoy na ito ang dating lugar kung saan nakatayo ang isang malaking palengkeng nalubog sa putik. Ang ambulansyang ito, inanod palabas ng motor pool kasama ng nawasak na pader ng munisipyo. Maging ang ibang sasakyan nalubog sa putik. Sila Randi, asa man sila Randi? Ha? Muranig dili. Pero ang mas nakapanlulumo ang hanay ng mga katawang ito. Mga residenteng di na nakaligtas nang biglang magkaroon ng flash flood. Pasintabi sa mga kumakain, ang ilang labi ng mga biktima, inisprayan na lang ng insecticide. Si Mang Joel, nabutan ko naghahanap sa labi ng mga nawawalang kaanak, kabilang ang kanyang mga magulang at 5 batang pamangkin. Ko sa asawa ng magulang ko, missing. May 3 anak na ang edad 3 anyos. Ang isa 2 anyos, ang isa katuig. Sila po sila lahat. Hurot sila. Unya, magulang ko, asawa ng magulang ko. Tapos asawa ng magulang pa, duha man akong magulang. Si Aling Jennifer, tanging pag-iyak lamang ang nagawa lalo pat 3 sa kanyang mga anak, pati ng kanyang asawa ang nawawala. Yung yung anak ko, yung asawa, wala pa. Hindi pa nakukuha asawa at anak? Hindi pa, isa o 2 ka anak, 3 ka anak. 3 anak? Ano edad? 6 to 4 years old. Sa pagtaya ni Barangay Chairman Francisco Alinzo ng Barangay Andap, kung saan nagkaroon ng flash flood, marami pa sa mga residente rito ang nawawala. Pahirapan din ang rescue at retrieval operations dahil sa kapal ng putik at dami ng mga nabuwal na puno. Ang estimate namin ito, mga 300 siguro ang na nawawala doon. 300? Oo, 300. Ang mga sundalo mula sa Charlie Company ng 66 Infantry Battalion ng Philippine Army na may mission lang dito, hindi rin nakaligtas sa bagsik ng bagyong si Pablo. Isang namatay at isang sugatan at nawala ng malay. May 9 na sundalo pa rin ang hinahanap. Sa tabi ng gym kung saan nagsisilbing evacuation center, nagkakasama ang mga patay at mga nabuhay. Ang mga nabuhay nakapila para sa konting bigas na ipinamamahagi bilang pagkain nila. Pagkain at tubig ang problema ngayon sa lugar na ito. Maswerte ang mga residenteng ito dahil kahit papano'y may napipilaan sila, maski para sa konting bigas.
Pero kung hanggang kailan magtatagal ang supply ng bayang ito, hindi pa masabi ng mga lokal na opisyal. Habang nag-aabang kami, may mangilan-ngilang mga nakaligtas ang dinadala dito para gamutin gaya ng batang ito na tinulungan ng isang driver ng habal-habal. Sinakay ko na sa motor kasi nahawa ako sa kanya, naglakad lang. Ang mga sugatang residente may mga malaking galo sa mukha, ulo at iba pang bahagi ng katawan. Pinapainom ng tubig ang ilang sugatan, isinakay sa truck. Ang lalaking ito, pinainom ng tubig ang mga biktima gamit ang takip ng mineral water. Hindi lubos maisip ng mga residente na tatamaan sila ng ganito katinding bagyo. Ang dami nang nakalatad din ng mga patay pero hindi pa yun wala pa doon ang mga anak namin. Pero maasa po kayo na. Maasa pa kaming buhay sila kasi hindi pa sila nakaratad. Ayon mismo sa alkalde ng New Bataan, ngayon lang daw siya nakaranas ng ganitong trahedya sa kanilang bayan. Matagal ng panahon may bagyo. I do not expect na ganito ang mangyari sa New Bataan. Ang ilang mga residente tinuturo ang illegal logging sa trahedyang kanilang sinapit. Pruweba raw nito mga kahoy na inanod pababa ng bundok at nagkalat sa mga daan ngayon. Isa rin yan. Na sige, Sa truso yan, isa rin yan. Pagtutruso. Pagmimina, yan yan. Giga Manica, GMA News.